So MOSFET, the metal oxide semiconductor field effect transistor used to switch or amplify voltages in circuits. So yung common function ng mga MOSFETs na to sa ating laptop is to switch mga voltages niya from one section to other sections. So meron tayong dalawang klase na MOSFETs. Ang isa is N-channel, ang isa naman is P-channel. So meron siya lang tatlong terminal. Meron siyang drain, gate, and source. Same as well with P-channel, meron siyang drain, gate, and source. So yung pinagkaiba nila, kung papansinin nyo itong nalang schematic symbol, ang sa N-channel is from source. Yung arrow niya, ito, papunta sa gate. So papasok sa gate sa N-channel. Sa P-channel naman, from gate, ito, palabas ng gate tapos papunta sa source. And also, yung kanilang tinatawag natin parasitic diode is from source to drain, and then kabaliktaran naman sa P-channel from drain to source. So ito yung physical appearance nila, makikita natin sa laptops. So dito sa ang example, isang 2N7002 N-channel MOSFET. So tatlo lang yung paa niya. Meron siyang gate, source, saka drain. Okay. Tapos ito naman nating isang example na 4407, isang P-channel MOSFET na meron siyang 8 na paa. May 8 paa siya. So yung ating paa na to no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na kung saan yung 1, 2, 3, ito yung ating source, no? So commonly connected yung pin 1, 2, and 3. Tapos yung number 4 na pin natin, ito yung ating gate. And then yung 5, 6, 7, 8, ito yung drain. Okay? So paano natin malalaman sa isang MOSFET kung nasa yung number 1 na pin, ito? So tingnan nyo lang kung nasaan yung bilog. Ito. Yan. So may markings yan para ma-identify nyo kung saan yung number 1 pin ng MOSFET na to. So 1, 2, 3, 4, tapos 5 to 8. Common siya. 1, 2, 3 source, gate, number 4, and 5 to 8 ang kanyang drain. So ito tawag natin sa dalawa nito single MOSFETs ito. So pero doon sa single MOSFETs, meron tayong tinatawag na dual MOSFETs. Ang dual MOSFETs, ito ay 2 MOSFETs in one package. 8 rin ng kanyang paa, specifically sa example na to. And then nakikita nyo may MOSFET sa taas, may MOSFET sa baba. So it differs from model to model kung saan yung kanilang mga pin assignments. So ito yung pinouts ng ating 8 pins na MOSFET. So para malaman natin kung ano yung pin number 1, again, titignan natin yung dot. Yan. Kung nasaan yung dot, yun na nagde-determine na yun ang pin number 1. So for this example, yung pin number 1, ito siya. 1, 2, 3. So common sila, commonly connected. Ito yung ating source. And then yung pin number 4 natin, ito yung ating gate. And then 5, 6, 7, 8. Commonly connected na naman siya. Ito yung ating drain. Okay, so kung nagtetest tayo ng continuity, pag tinest mo from 5 hanggang 8, dikit-dikit yan. And also, pag nagtest tayo ng 1 to 3, dikit-dikit yan. So magkakaroon tayo ng continuity from 1 to 3, saka 5 to 8. Pag niti-check tayo ng ating MOSFET sa ating multimeter, the fastest way is yung gumamit tayo ng diode mode. Kasi tinetest natin ang parasitic diode
ng mga MOSFET na yan. So as we have discussed, yung sa P-channel MOSFET, ang parasitic diode niya is from drain to source. And then yung N-channel MOSFET naman natin, kabaliktaran ng P-channel MOSFET, from source to drain. So kung titignan natin dito, meron tayong parasitic diode. So drain to source lang muna ang check natin para mas mabilis natin malaman kung okay ang MOSFET o hindi. And then we're going to treat it as a diode, no? So magte-test tayo ng forward and reverse bias test dito sa mga MOSFET natin na to. So to test, kailangan nating ilagay ang ating tester in diode mode. So basahin natin dito, a good MOSFET should have a reading of 0.4 to 0.9 depending on the MOSFET types. Say na okay ang ating MOSFET. If the reading is 0, okay, ibig sabihin yan, pad na siya or OL or open. Open siya. OL or open siya. The MOSFET is defective. Okay? So pag 0 siya, nare-read natin ng 0, most likely shorted po yan. Pag OL naman, sasabi natin na open yung ating MOSFET. So pag ni-reverse daw natin ang mga probes natin, the reading should be OL. For a good MOSFET naman, if the reading is 0, the MOSFET is defective. So say for example dito, kung mapapansin ninyo, yung positive terminal ng ating tester or positive leads ay nakakonekta sa source. And then yung negative lead nakakonekta sa drain sa N-type na MOSFET. So magkakaroon tayo ng good reading na 0.4 to 0.9 volts. Kung nagkaroon daw tayo ng 0 dyan or OL, defective siya. Kung titignan natin dito, ang tinetest natin actually dito ay kanyang parasitic diode. Okay? So dito naman tayo sa P channel MOSFET. Ang kanyang positive terminal naman ay nakakonekta sa drain. And then yung negative terminal nakakonekta sa source. So similar description, pag tinitest natin sila, it should have a 0.4 to 0.9 volts. So pag tinitest natin in diode mode ang MOSFET, always remember na we are using yung principle na pagtetesting natin, yung napag-usapan natin tungkol dun sa isang diode dahil ang tinetest natin sa kanya ay ang kanyang parasitic diode. Right? Then naman, pag gagamit naman tayo ng ohms mode, nasabi dito, a good MOSFET should have high resistance between drain to source regardless of the digital multimeter probe polarity. So pag tinesting natin ng drain, nilagay natin ng positive sa drain tsaka sa source, o ito pa drain to source o baliktaran man siya, dapat high ang nababasa nating resistance sa kanya. And then the gate to source also have high resistance in other way for a good MOSFET. Meron siya yung sinasabi dito, if you measure the resistance of the MOSFET terminal to terminal, you should consider the associated resistor for this affect the reading. So ito yung mga typical MOSFETs na makikita natin sa laptop motherboards. They come in different sizes and packages. Mapapansin nyo to, yung first example natin, meron siyang 8 pins. Okay, so pareho din silang surface mounted. Yan, so kliktarin ko. Yan, so ito yung itsura niya sa baba. So ito mga paa. Okay, yan ang mga nakahinang mismo sa motherboard niya. Then ito naman,
Common din to, mga flat type. Yan, titignan nyo manipis. So pagka binaliktad naman natin to, yan. So mapapansin natin, yan. So dito ito yung malaking pad niya. So ito yung drain. Okay, tulad na nasabi ko, yung mga drain, mga paan ng drain, common sila. Tapos ito yung source at ito yung gate. Tapos ito common din to. So balik rin natin siya. Ayun. Yan. Yan, so yung drain niya, 3 pins naman to na MOSFET. Ito yung drain, ito yung source, ito yung gate, and then ito maliit. Yan. So mapapansin natin, ito rin ang drain, ito yung source, ito yung nag-iisang terminal, ito yung gate nya. So ang titignan nyo mabuti, similar sila mga pins nila. Okay, yan. So they may look na 3 pins lang to mga to, pero yung pad sa motherboard, possible na makipapapansin nyo, or 8 pins din yung kung saan sila nakakonekta. Ayan. Ngayon naman, magte-test tayo ng mga MOSFETs. So bago tayo mag-test ng MOSFETs, kailangan ng multimeter natin nasa diode mode. So nasa diode mode na tayo. And then magte-test tayo ng dalawang MOSFETs, isang P channel tsaka N channel. So makikita nyo rin ng difference nila kung paano natin tinetest. Okay, so unahin natin ng P channel. So P channel na to, so ito yung kanyang pin 1, 2, 3. Ito yung kanyang source. Tapos yung number 4, ito yung kanyang gate. Tapos yung kanyang drain. So pagka-test natin from drain to source, so drain positive, source negative probe, yan, makikita nyo nagkakaroon tayo ng value na 0.512 or 0.5 volts. Okay, yan. So pag ang MOSFET at tinest natin drain to source, or yung sa drain positive, tapos ang source natin is nakalagay negative probe, ibig sabihin P channel MOSFET yan. Tapos pag pinagbaliktad natin, yan, dapat wala tayong makitang value. So OL siya. Yan. So paano natin malalaman kung okay siya? One test. Yan. So test natin drain to source 0.5. Yan. So from drain to source, tapos ang gagawin ko ngayon is switch on ko to, ang MOSFET na to, gamit natin ng tester. So drain to source, tapos ilipat ko itong black probe dun sa gate nya, tapos ibabalik ko sa source. Pag binalik ko sa source, magkakaroon tayo ng reading na short dito, kasi makikita na natin siya na nag-turn on na yung MOSFET. Okay, yan. So drain to source 0.5, tapos ito, tapos sa gate yung black probe, yun, babalik ko dito sa source. So makikita natin nag-0 siya. Okay, so ibig sabihin nag-switch on siya. So one thing, pag nagtetest tayo ng MOSFET
na nakatangkal sa motherboard, baka isipin nyo na, uy, bakit shorted dito? Ayan o, drain to source. Tapos baliktad ko, source to drain. Shorted siya parehas. Drain to source and source to drain, naka-short siya kasi naka-activate or naka-on ang ating MOSFET. So para ma-off natin, so drain to source or source to drain, tatap ko ngayon ang ating positive probe dito sa aking gate. Yan, tinikit ko na siya. Tapos babalik ko siya dito. Wala na siyang short or hindi na siya naka-on or naka-off na siya ngayon. Okay? So balik ko ulit. Drain to source. Naka-off na siya niyan. Tapos babalik ta rin ko. OL or open loop. So para mapaswitch ko to, lalagay ko ulit ang aking red probe sa gate. Tatap ko lang siya. Dapat yung black probe nakadikit pa rin sa drain natin. Tapos babalik ko sa, ay, baliktad pala. Yan. Yan. Yung black probe. Okay. Didikit ko ulit dito sa gate. Yon. Yon. So, nag-on na siya. So, check ko sa kabila. Nag-on na siya. Tapos, babalik ko sa gate. Yan. Nag-off na siya. Okay. Yan. So, ibig sabihin, okay yung MOSFET na to. So, dito naman tayo sa N channel. So, sa N channel naman, kung testingin naman natin siya, baliktad naman ang probe. No? Dito, ang black probe sa drain. Tapos, pag tinap ko dito, sa source naman ng red probe, makakaroon tayo ng reading na 0.4. Tapos, pag binaliktad ko siya, yan. So, open loop. Yan. So, yan. 0.4. So, dito naman sa N channel, ang red probe naman, ang itatap ko dito sa gate para ma-turn on ko siya. Okay, tingnan nyo mabuti ah. Yan. Yung black probe ko nasa drain, ang red probe ko nasa source. Ang ililipat ko ngayon, ang red probe ko dito sa gate niya, tapos ibabalik ko sa source. Yan, nag-on na siya. Tulad nung P-channel MOSFET natin. So, pag binaligtad ko to, yan, short yung maririnig. Ang mariread ko kasi naka-on siya. So, para mapa-off ko siya, yan, titignan nyo. Lalagay ko yung black probe dito sa gate niya. So, babalik ko doon. Yan, nag-off na siya. Okay. Ulitin ko. Drain sa N channel MOSFET, ang drain naka-connecta sa black probe, tapos ang source naka-connecta dito sa source to get a good reading. Para mapa-on ko siya, tatap ko lang yung red probe, tapos babalik ko doon. So short reading na siya or nag-close na yung drain tsaka source. Tapos pag binaliktad ko, doon pa rin siya. Tapos i-off ko na siya. So wala na akong mga reading na reading. So ito, parehas to. Parehas lahat tong parehas yung dalawa na good. Okay? So, papakita ko naman sa inyo ngayon ng isang pad MOSFET. Ayan. Ayusin natin siya. Ayan. Ayan. Pad MOSFET po yan.
So, P-channel MOSFET din to. Yan, so, connect ko muna siya. Drain, source, gate. Okay, ito yung drain niya. Tapos yung source, 1, 2, 3. Tapos yung fourth, yung gate. Okay? Yun yung mabuti. Yun, nakakuha na ako ng 0. Okay, tapos baliktad ko siya. Kakakulit ako ng 0. Yan. Pero pagka kinonect, dapat to mapa-off ko. Supposedly, isipin mo ay, sir, baka nag-ano lang yan. Nag-switch on lang yan. Pag dinikit ko tong aking red probe dito sa gate, papansin nyo nagkakaroon ako ng reading na 0.04. So, ibig sabihin, shorted ang drain to source. Drain tsaka source, shorted siya. Full short. Tapos, shorted din sila dito sa gate. Ayan. So, drain to gate, shorted siya. Tapos, source to gate, shorted din siya. As pag binaligtad ko, shorted ulit siya. Gate, reference gate tayo Ayan. So, meaning, shorted na itong MOSFET na to at kailangan natin siyang palitan. Okay? So, onboard quick test ng mga MOSFET. So, dito meron tayong motherboard ulit. Tapos meron test natin yung dalawang MOSFET na to. So, test ko yung unang MOSFET. Kasi di natin alam kung ano yung klaseng MOSFET siya. Then baliktarin natin. So yun, nakakuha tayo ng value ng 0.5 volts. So may chance na okay yung MOSFET na to. So di siya short. Then try natin to sa kabila. Ayun. So nagkaroon tayo ng 0 volts, no? So ibig sabihin shorted to. So baliktarin natin. Yan. So shorted ang MOSFET na to. Possible. Bakit ko nasasabing possible? Kasi di mo natin malalaman kung fully shorted ka yung MOSFET na to unless na alisin natin sa motherboard. So to confirm, kailangan natin alisin to sa motherboard and then retest natin yung line kung shorted pa siya o hindi. And then double check natin na MOSFET na to. Pagkaalis natin kung shorted din siya or hindi. Kasi kaya ako sinasabi may possibility na okay to, tsaka may possibility na sira to. We can never say unless na nag-on ng laptop at kakaroon tayo ng mga readings dyan. Okay? So, ito kasi dahil ang mga MOSFET na yan, mayroon pang ibang components na connected dito. Possible na ito yung component na nare-read natin na shorted o yung mga connected components ang nag-short ay nagkakaroon tayo ng short reading sa kanya. So, short siya. Tingnan natin sa ohms. Yan, to double check. Yan, 0.2. Tingnan natin. Yan, 0.3. So, there are two chances. It's either short ito or short yung line. Okay? So, tinanggal ko na yung dalawang MOSFETs na tinetesting natin kanina. So, pagkatanggal ko yung MOSFETs, testingin natin yung line dito. Ito yung nakikita natin shorted kanina. Kung shorted pa yung line niya, no? So, yung drain tsaka source. Ayan, sorry. Ayan, wala na tayo nakikitang shorted. Ayan.
So wala na. So i-test natin ngayon dito. I-test natin yung MOSFETs natin kung alin yung shorted sa kanila. So ito, nandito siya sa PQ101. Ito naman sa PQ102. Okay? So sa PQ101, yan, nakakita tayo ng value na 0.5. Yan. So pagka binaligtad natin siya, yan, open loop. So again, 0.5. Tapos ito naman, dito sa inihinala nating shorted, yan, short siya ng drain tsaka source. So balik rin natin, short pa rin ng drain tsaka source. So ibig sabihin, pagka shorted ang MOSFET mo, pag nakalagay sa motherboard tapos tinanggal mo at nawala yung short, tapos na-confirm mo na short ang MOSFET, yun na yung kailangan mong palitan. So pag pinalitan mo na to, and then most likely, kung ito lang ang problema niya, aandar na yung motherboard.